January 26 ng hapon, mga katropa. Atin pong nasaksihan at ipakikita ko sa inyo ang isang sunog na nangyari malapit po dito sa May Gutierrez compound sa lungsod ng Taguig. Ayan po mga katropa. Tanaw na tanaw po natin mula dito sa rooftop ng tahanan na aking kinatatayuan yung malaking sunog. At makikita po natin doon sa makipot na lansangan papasok dito sa compound nakahilira po ang napakaraming bumbero. Napunta po tayo sa lugar na ito dahil napakiusapan po tayo ng isang kaibigan na siya daw po ay nasa trabaho at kung maaari ay alalayan natin yung kanyang nanay na naroon sa malapit sa lugar na nasusunog. At sa ganon kung sakaling lalala daw po yung sitwasyon mailabas ko rin po yung kanyang mga sasakyan at mailayo sa lugar na ito. Bababa po ako mga katropa. Susubukan ko pong lumapit doon sa mismong nasusunog na tahanan. Baka sakaling makakuha po tayo ng video na malapitan at nang maihatid ko rin po sa inyo kung ano po ba talaga yung kaganapan sa nasusunog na lugar na ito. Ayan, nakikita niyo po yung sitwasyon ng ating mga lansangan. Napakasisikip at isang malaking hamon po talaga sa kawanihan ng mga tagapamatay sunog sa ating mga bombero kung paano nila didiskartehan yung ganitong sitwasyon. Sa dami po nilang mga bombero dumating isa lang po ang talagang po pwedeng pumasok, kaya pinagdugtong-dugtong na lang po nila yung mga hose at may isang permanenteng tumatayong taga-bumba ng tubig doon sa medyo malapit sa nasusunog na bahay. Actually, yung bahay po na kasalukuyang nasusunog nasa kabilang bloke pa po at ang tanging nakapagitan para hindi tumawid ang apoy ay ang mga bahay po na ito na ating nakikita. Mayroon din pong isang pwedeng daanan doon sa kabila at yung ibang bumbero po ay doon nakaangkla at doon naman nila binubumba ng tubig dahil itong area po na ito ay napakasikip. Ayan po, nakikita po ninyo. May namatay? Ilan daw po? Bata? Bata? Ayan po mga katropa, nag-usyoso po tayo at nagtanong-tanong at napagalaman po natin na may isang bata daw po na namatay ayon dun sa mga kapitbahay na nagkukwentuhan. Ganito po kasikip yung lansangan. Ang lansangan po na ito ay nag-iisang daanan papasok at palabas. Kung kaya iniisip ko ano bang gagawin ko kung sakaling ang lalala yung sunog, paano ko masusunod yung gusto ng kaibigan ko na ilabas yung kanyang mga sasakyan. Dalawa pa pong van yung natitira sa loob ng kanyang tahanan. Kung ganito po yung sitwasyon at napakasikip, paano ko pa mailalabas? Nakahamba lang ang mga truck ng bumbero. Sila po yung priority talaga na gumamit ng kalsada sa ganito pong mga pagkakataon. Mabuti na lang po, hindi na sayang yung pag-i-invest ng local government na gumamit ng mga maliliit na fire truck, dahil yung ganito pong mga size ng fire truck ang talagang akma sa mga lansangan na katulad ng marami dito sa Kalakhang, Maynila.
Sabi po ng isang matandang kasabihan, mas mabuti pang ikaw ay manakawan kaysa ikaw ay masunugan. Sa tingin ko po, totoo po yung ganon. Napakahirap po kung tayo ang aabuti ng ganitong pagsubok. Kaya kinakailangan po na doble ingat po tayo sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog sa loob ng ating tahanan. Napakalaking dagok po, lalo na kung ganitong panahon ng pandemya mangyayari na dumating sa iyo yung pagsubok na ikaw ay masunugan. Kaya doble ingat po tayo mga katropa. It's caught in a crossfire.